Longping 534. Isang magandang araw mga ka-hybrid, at nandito na naman po ako ngayon dito po sa Bypass Road, Barangay Bantog, Gimba, Nueva Ecija, upang silipin natin tong kanilang pong demo farm na tanim na super hybrid rice na Longping 534, o mas kilala ang tawagin po na Mestizo 80. So bakit nga po ba natawag na Mestizo 80 po ito, no? So pagdating po sa eating quality po ay masarap po ang kanyang kanin. So hindi lang po masarap at malambot din po ito. At pagdating sa kanyang texture, yung kanyang bigas ay maputi po ang kanyang bigas, ang kanyang Longping 534, no mga ka-hybrid. So yan. So bakit ko binlog ito mga ka-hybrid, no? So gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-hybrid itong tanim na tong kanilang dito sa kanilang area, itong Longping 534. Ito po ay dry season. So ito po ay recommend ko po ito sa wet season. So all season din po ito itong Longping 534. So matibay din po ito sa hangin, hindi po ito basta-basta dumadapa. So unlike sa ibang varieties ay yung iba dapain, no? So depende naman yung mga ka-hybrids kung sobra sa nitrogen ng isang area sa inyong palayan, maaari talagang dadapa at depende yan sa temperatura at dun sa inyong lugar kung pabago-bago po ang dugso ng hangin, ulan at araw. Yan mga ka-hybrid, yan. Pag malakas ang hangin, yan talaga may tendency dadapa po ang inyong palay. So ito pong Longping 534 at matibay po ito sa hangin. May panlaban po ito sa mga bagyo. So hindi lang po yan sa matibay ang hangin, matibay din po ito mga ka-hybrid sa mga insekto na pagka kayo po ay nagtanim nito. Yan, mga Longping 937 at saka Longping 2096 po. Yan po yung mga matitibay po sa sakit. Yan. So pagdating naman mga ka-hybrid sa potential yield na pwede pong ma-harvest sa isang hektarya, itong Longping 534 ay umabot po ito sa 180 to 240 gamans per hectare po. Ito ang pwedeng maani po sa inyong area na isang hektarya. Yan mga ka-hybrid. So pagdating sa milling recovery ay umabot po ito sa 71.1%. So hindi na po masama yun mga ka-hybrid. So pagka kayo po ay nagtanim ng Longping 534 ay talagang may chance po, mataas po ang magiging yield sa inyong area pagka ito po ay tinanim nyo, no? Yan. Marami na po sa ating mga ka-farmers na nagtatry na pong itong magtanim ng 534. So ngayon ay suggest na tanim nyo po ito nitong darating na wet season, no mga ka-hybrid. So na-discuss ko na po sa inyo yung diskarte para po doon po sa dayami na pwede nyo pong bulukin nyo po yun. Isang paraan po yun para po ay tumaas po ang inyong ani, no? Yung bioenzyme po sa inyong area, no? Yung dayami na mga ka-hybrid, huwag nyo pong susunugin at kundi po ay bulukin po nyo yung dayami. So yan mga ka-hybrid. So pagdating ngayon sa protocol ay ilalagay ko po dyan mga ka-hybrid yung tendency na pwede nyo pong gamitin ng protocol nitong darating na wet season. So yan, as you can see, talagang napakakapal po ng itong Longping 534. Yan mga ka-hybrid. So ano pang hinihintay nyo? Mag Longping 534 na po kayo mga ka-hybrid. So ilalagay ko po dyan mga ka-hybrid yung mga contact details na pwede nyo pong kung gusto nyo pong umorder. So hindi pa kasi ako mga ka-hybrid bali nilalagay ko lang dyan yung mga tayo nagre-research. Kung gusto nyo maka-order ay
nire-research ko po yung mga contact person o yung lugar na kung saan po man kayong region ay ilalagay po natin dyan mga ka-hybrid, yung mga kung saan po kayo nakalocate. So tingnan nyo na lang po kung saan po kayo region at ilalagay ko po dyan yung mga contact person na pwede nyo pong kontakin o i-PM kung kayo po ay gusto nyo pong umorder ng Longping 534 no, mga ka-hybrid, o Longping 937 o 2096. So mag-iingat din po tayo mga ka-hybrid sa pag-order ng mga Longping varieties. May mga minsan dumarating na peke. So may mga alam niyo naman, may mga pagka iba kasi yung variety na yun pag ano, pero makikita diyan yung papakita ko din diyan yung legit na contact person na hindi po kayo mabubudol sa pag-order ng isang Longping na varieties. So yan mga ka-hybrid. Ayan. So tingnan natin ulit. Yan, ganda, kapal. Kailang tanim na Longping 534. So hindi natin alam kung ano po yung protocol nila rito. So hindi ko kilala at yung sino po ang farmer dito. So meron po diyan nakalagay na Longping banner diyan doon sa gilid ay nakatago. Natakpan na po 'yan ng mga palay po, yung mga kanilang nilagay na Longping banner doon sa kanilang pilapil. Yan mga ka-hybrid. Yan, isang sulyap pa. Yan, ganda. Ayan o, may tinamaan ding rice bag. Ayan o, may rice bag din. Kulugo, kinukulugo din to mga ka-hybrid. So kita natin dyan yung kulugo, no? So pagdating sa kulugo, so talaga totoo nga ang kasabihan, talagang pag may kulugo ang yung palay, talagang lapitin ng talagang makapal po ang kambunga, ay talagang maani po itong Longping 534. So depende naman yan mga ka-hybrid, kahit naman may mga hindi magaling, may magaling na farmer, yun depende kasi sa experience din kasi. Kahit na sabihin mong baguhan ka pa lang, tapos kahit nagtanim ka ng mga katulad ng mga Longping na matataas umani, hindi mo rin nasusunod yung tamang protocol ng pag-apply dun sa iyong area, ay hindi mo rin ma-reach yung higher yield. So yun lang mga ka-hybrid, at hanggang dyan lang mula at ang aking muntikong video. So ingat po at God bless.